nalulungkot lamang ako kasi ako'y magpapakatotoo. Everywhere I go, kung saan man ako pupunta, ang imahinasyon nila ngayon sa kapulisan hindi ganun kaganda. Which sometimes I feel so bad. Kasi hindi naman lahat. Oo, meron nga tayo na mga kapulisan, isa pang nakakasakit ng loob. Yung mga retired policemen ang gumagawa ng mga pangingitna, involved sa drugs. Para bang iisipin mo, nasa na ang safety nets nito? Ano pa lang kayo talaga ng pulis natin? Igagalang ba yan? Hindi ba yan igagalang? Napakasakit mo yun sa ego ng mga pulis, tama? Pag napapanood ko yung news na yun. Pero tignan nyo, may mga pulis din gumagawa ng maganda. Namamatay in line of duty. Tama. Pero pag may mga ganong kapulisan, binibigyan nga ng pagkilala, pero mas natatandaan yung mga kapulisan, hindi gumawa ng maganda. Pero yung mga pulis na namatay sa trabaho nila in line of duty to protect our people, yes, i-recognize lang, pero after that, wala na. Mas natatandaan yung hindi maganda. So, what I am trying to say is, we cannot expect at this point in time everything would be perfect. But again, one thing I can tell you, being the mother of the province, sa abot ng aking makakaya na meron akong maitulong para sa ating kapulisan, nakakayanin ko just to show support to you. Kasi hindi ako pwedeng mangako na kaya kong ibahin ang klase ng buhay ninyo. Hindi ako mangako ganun. Alam ko sa inyo, hindi rin ganun kadali para sabihin nyo na okay na sweldo namin. Hindi Mas maganda ang Batangas, maaasahang seguridad, lalong pinalakas. We are hearts at work, patungo sa pag-unlad. Patungo sa pag-unlad. Patungo sa makakaya. Kung mayroong
isusuko ang mabuting gawa. We've got hearts for good health, tulong pangkalusugan, mataas na uring edukasyon, handog sa mamamayan, agrikultura, yaman nati, kalikasan, good roads nati, laging kay gandang daanan. Tourism at its best, maganda ang Batangas, maaasahang seguridad, lalong pinalakas. We are hearts at work, patungo sa pag-unlad. Tourism at its best, maganda ang Batangas, maaasahang seguridad, lalong pinalakas. We are hearts at work, patungo sa pag-unlad. Patungo sa pag-unlad. Patungo sa pag-unlad. Okay na, sigaw. Palakpakan natin, Governor Vilma Santos, Rector Room. Ayan siya. Sigaw po ang ating sigaw ay magtutungo sa Municipal Gym para sa selebrasyon ng Sinuam Festival. Good morning! Kayo ba'y kumain na? Huwag kayong mag-alala, pare-pareho tayo. Mamaya po, dito ho tayo una. Mamaya naman ay maiikot po tayo dito sa bayan ng San Jose. Dahil ngayon po yung pinagdiriwang nyo ang inyong Foundation Day. Bagets! Pagkatapos ng araw na ito, binata na kayo ha? Maging responsable kayo. Kasi totoo yung kasabihan, kayo ang aming kinabukasan. So sa lahat po sa inyo, San Jose, maraming salamat po. Happy Foundation Day. At magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon sa patuloy na biyaya at pangangalagang ibinibigay niya sa lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maaasahang seguridad, lalong pinalakas. We are hearts at work. Bye, Salita. Game! Asa pa yung ginawa? Ito po ko. Ito yan. Para extension. Asa na ating ano? Na-bless na po ba? Na-bless na po. Mayor.
Yaman natin kalikasan. Ilang kami estudyante niyo po dito ng daycare? Morning and afternoon. Morning and afternoon ngayon, ate. Batangas, maaasahang seguridad, lalong pinalakas. We are Tsaka sa YouTube. Mami, tayo! Mami, Nene, tayo na Gas, maaasahang seguridad, lalong pinalakas. We are always at work, patungo sa pag-unlad. Patungo sa pag-unlad. Patungo sa pag-unlad. Oo, yeah. Diba kaya ang ating nakita mo? About 247 years founding anniversary of San Jose. Happy anniversary po, San Jose! And all our students! For calendar year 2011, recognition of its efforts in advancing the principles of accountability and transparency in local governance. Para ko sa inyo, Mayor! This month of recognition from the Advancement of the Philippines is conferred to Dr. Rosbelinda M. Usaya, Department Head, Provincial Head Office. Is conferred to Honorable Jose Antonio S. Levision II. Lagay niyo sa Facebook! Thank you! Pero since umiikot si Gov, right. kailangan ulitin ito interview na to sa office mo. Good morning mga smakista! Ako, ito
it is but my honor to introduce to you ang ina ng Batangas, ang governor, ang aking tita. Naku, sabi ko nga sa inyo, talagang iniidolo ko ang babae nito dahil not only just as a mother, as a woman, but also as a leader in Batangas. At nandito po kami ngayon sa San Jose, Batangas. Actually, hindi niya to office dahil si Gov talagang umiikot ngayon dahil punong-puno ng festivals po ang Batangas. So let's all welcome mga swakista, Governor Vilma Santos. Right? Magandang umaga po sa inyo, sa lahat po ng viewers ng Swak na Swak. And of course, Dimples, good to Oh, see Tita, you. alam mo, sabi ko nga po, naninibago ako kasi pag nakikita tayo, Tita, puro acting, di ba? Puro acting ngayon, ito hindi ko ma-imagine host siya ngayon, ini-interview ako. Tita, gusto ko lang sabihin na nininervous ako. Iba pala ang Oh, ganyan. Iba pala. Anyway, Tita. Municipalities and 3 cities. And our population here now is 2.4 or more or less 2.4 to 2.5 million. Wow, that's a lot of people to govern, Tita. Yes. Pero questions ko po, ano po ba ang mga main projects ngayon na pinupush ninyo, ang pinufocusan po ng inyong office? I guess ang pinaka-focus lang namin yung acronym HEARTS. Okay, what is this? HEARTS, H stands for health, Okay. which means ito ang ibig sabihin, yung bulto po ng budget ng provincial government dito po sa HEARTS na pupunta. H stands for health, E for education and environment, A for agriculture, because Batangas is still 60% agriculture. R is for roads infrastructure. So ang ibig po sabihin na nagko-concentrate po kami na mapasementuhan ang lahat po ng provincial roads dito po sa lalawigan ng Batangas. And T is for tourism and technology, and S is for security. So dito lang muna ang konsentrasyon namin kasi pag pinagsabay-sabay mo lahat, puro ningas kugon yan. Tama, totoo So po yan. we're concentrating now on HEARTS program. Nabanggit niyo po, Tita, na kasi yung mga Batanggenyo, meron silang distinct na mga ugali, hindi po ba? Yes. I would assume na also as negosyante, meron silang mga distinct na mga katangian. Ano po ba yun? Masyado sila. Napakarami ho namin produkto. Siguro na ipapakita natin. Swak na Opo, swak. opo, yes. Maraming salamat. Pinapakita nyo yung aming mga Barako coffee, yung aming wine, yung aming sinukmani sa Rosario. Mhm. And of course, ito sabi mo, hindi mo Nagulat ako na alam. nagating. Sabi ko, wow, sabi ko, maybe you can talk more. Ang sarap Ang, na. ang San Jose po, San Jose, Batangas, ay ang tinatawag po namin egg basket of the Philippines. Ito masasabi the largest and the single producer po ng itlog dito po sa ating bansa. And every day, tinan mo ha, sa San Jose, ang ginagawa at nasusupply na itlog every day ay 4 million. Hindi na po Nagulat talaga ako. nagagali yun sa San Jose. Kasi isipin mo yan, ang manpower niyan. Ang manpower at also kung paano sila makapag-produce ng 4 million a day. Also, if I may, pag pinag-usapan naman ng Taal, Opo. 40% ng mga tilapia at yung mga isda na sinusupply din sa Metro Manila galing din sa Taal. By the Kaya, way, I mean, do I need to elaborate on this? You could see already kung gaano ka-business-minded ang mga Batanggenyo. ay, wag po tayo. I know that we have a project called One Town. One town, product. auto. Yeah. Yes. One town, one product. Ito ho, yung bawat lalawigan ay meron dito. At dito po sa amin, bukod sa ipinagmamalaki po namin na landmark na ng Batangas yung Taal, ang one town, one product namin dito, yung tinatawag namin Burdang Taal. Okay. Ito po yung paggawa po ng mga barong na hanggang ngayon, dito po sa Batangas, pinaninindigan po itong handmade. Hindi ito dinadaan na sa technology ngayon ng Makina. makina. Hanggang ngayon po, kinakamay po yung burda ng amin pong Taal dito. Kaya man, or female governor of the province, hindi madali because it is not only physical, it's also emotionally, mentally draining. Plus the fact, yung mga dapat mong gawin at yung mga ina-expect sa'yo ng tao. Para bang pag binoto ka nila, tomorrow, may solusyon na lahat ng problema. Na alam mong hindi ho pwede. Pero siguro isang naging challenge lang sa akin dito para hawakan ng isang Barako country ay yung tinatawag natin word of honor. So it's just a matter of word of honor. But the thing, I guess the most important thing is you just do your best. Do your best. Mas palagay ko makakakuha ka ng respetong ganon na hindi ka naloloko ng tao. And of course, it's also hard work, smart work, and definitely gift of grace. Kahit na nagtatrabaho kang maigi, pag hindi mo naman pinag-aaralan tinatrabaho mo, bali wala. Now, even if you're hardworking, you're doing a smart work, if you don't have the gift of grace or grace of God, useless din yan. Kasi ako, pag hindi ko na kaya,
Ang sasabihin ko na lang, Lord, take over. Bahala ka. Ikaw na bahala. And everything seems to be going smooth naman. So it's not easy, but very, very fulfilling naman as a public servant. Opo, tita. Nako, sobrang napabilib na, napagano na, gusto ko na nga lang po kayo panoorin eh. So, sinasabi parang gusto ko lang panoorin. No, but Pero that's the tita, truth. lastly po, I would want to ask you to invite all the Filipinos, lalo na yung mga TFC subscribers natin, tita, to come visit Batangas dahil napakarami talaga nila pwedeng puntahan dito. Opo, sa lahat po ng mga TFC, sa lahat po ng nanonood ng Swak na Swak, please come and visit us here in Batangas. Alam niyo po, yung hinahanap niyong mga ibang klaseng produkto, ipinapakita naman sa inyo ng Swak na Swak, nandito po lahat sa Batangas. But ang pinakamaganda ho namin kayang ipagmalaki dito ay kung paano ho kayo tatanggapin ng Batanggenyo. Because Batanggenyos are very warm people. So please come and visit us. And the good news is, napakalapit na po namin. Because of the Star Toll, hindi nyo na kailangan mag-aeroplano, hindi na, less budget na yon. Ito ho, sa Star Toll lang from Manila, let's say Makati, in 1 hour 30, baka wala pa, nandito na po kagad kayo sa Batangas. Magaganda po ang mga beach namin dito. We have the sa Nasugbu, beautiful, the Pico de Loro, Punta Fuego, nandito po. Lahat po ng mga old churches na masasabi ho natin kamukha yung Taal, na tinuturing na isa sa pinakamalaki na simbahan at pinakalumang simbahan, nandito po sa Batangas. Also, ang Batangas po ay known bilang isang prayer and meditation capital of the South. O baka buong Pilipinas pa. Alam niyo kung bakit? Ante dito, miracle place kasi yung Mediatrix namin, nababalita, sinusupply sa Manila. Galing po dito sa Batangas. So please come. Kung sinasabi ho nila, it's more fun in the Philippines. One thing I can assure you, it's much fun in Batangas because it's all here and it's so near. Wow! Thank you, girls! Thank you! Swak na swak! Salamat po! Thank you very much. Kabuhayan, swak na swak.